nakakabahala kasi biglang natsugi ang content creator dahil daw kinakain niya yung mga binablog ng beauty products or cosmetics katulad nito. So kung makikita niyo sa mga picture, after niyang binablog, tinitikman niya yung mga ginagamit niyang makeup na binablog niya bilang isang as part ng kanyang content. So ang gamit ko ngayon is Vanidoso na lip tint, kaya gagamitin natin sa lips. Konti lang. And, So, kung makikita nyo kasi dito, mukhang ginagamit niya yung mga beauty products which is yung main content niya. Kaya lang, after a while, tinitikman niya lahat ng mga cosmetics or beauty products na ginagamit niya. Uulitin ko, Vanidoso itong lip tint na ginamit ko. Hindi siya halata kasi super konti lang yung ginamit ko. Pero, wala naman siyang lasa. And edible siya, kaya safe sa health. Ang beauty content creator na ito ay isang Taiwanese, and kung makikita nyo sa TikTok niya, halos lahat ng mga videos niya ay mga product review ng mga beauty products, cosmetics. And kung makikita nyo dyan, parang normal lang, no? However, may mga clips dyan na mapapansin nyo na tinitikman niya talaga yung mga beauty products na vinavlog niya. So, ang medyo nakakabahala, hindi lang mga beauty products, yung mga cosmetics talaga, tinitikman niya. So, hindi ko alam kung nilulunok niya or what, pero hindi ko rin alam kung part yun ng pagko-content niya, ang pagtikim ng mga products na ginagamit niyang pang-review. Ang isang concerning nakita ko ay yung pagtikim niya pati sa mga ganitong klaseng products, beauty products. So, ito yung isang ginagamit ko na beauty products. It's a serum sa face. So, parang ganyan. So, after niyang pina-product review at dinidemo, ang ginagawa niya, tinitikman niya parang ganyan. Yan. Pero hindi ako tumikim, ha. Pero since ganito yung mga content ng vlogs niya na nagpa-product review with konting mga tikim-tikim, marami ang nagsasabi na isa ito sa posibleng dahilan baka pwedeng na poison siya kasi nga yung mga ibang products contains hindi siya pwedeng pang internal kundi pang external use talaga. So, magkakaroon talaga siya ng chain reaction, chemical reaction sa ating katawan, lalo na kapag meron itong toxic effects sa health natin. Posible din na ang isang interpretation dito ay nagsasuffer siya ng pica, signs and symptoms ng pica na pwede natin makita ito sa mga pasyenteng nagsasuffer from iron deficiency anemia. So, makikita natin kung ano-ano na lang ang tinitikman niyang unedible materials. Kaya paalala na huwag tikim ng tikim, lalong-lalo na kapag hindi mo alam kung ano yung tinitikman mo. And delikado ito, lalo na sa mga mahilig maglunok ng kung ano-ano. So, para hindi ka matulad sa kay ating ito na content creator na biglang natsugi, ingatan mo talaga, i-control mo yung sarili mo at huwag kang tikim ng kung ano-ano.